Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeffco. Ipatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. At nandito po ang isang pasyente, babae, may mga tattoo. Sabi ko nga, chay-chay ka. Ano bang Tagalog si chay-chay? Yung bang... chay-chay pa rin. Ano pong trabaho natin ngayon? Wala, balay lang ba? Oh, okay. Akala ko, wala. Bantay ng bata. Akala ko, pag walang trabaho, kain tulog lang ang trabaho ninyo. Ilan pong anak ninyo? Isa lang. Hindi po kayo buntis, no? Good. Okay. So, ano pong problema natin? Kami ba sa liog mo? Sa liog. Sa Tagalog, sa liog, leeg. Liog, leeg. Uy. Sa kabila, wala. Sa isang side lang. Okay, saan papunta? Dito sa balikat. Hindi na bumaba sa kamay. Okay. So, mukhang bulutong tubig po yan. Pero, hindi chicken pox noon. Hindi yung, yung bulutong tubig is for chicken pox, di ba? Pero yung location ng bulutong tubig nino ay nasa isang lugar lamang, no? At alam naman po natin pag ganyan po ito po ay pinsan ng chicken pox, no? Yung tinatawag natin ng ugahip. Sa Bisaya ata, likos-likos. Likos daw. Sa English, herpes zoster or shingles, no? Iba yung herpes yung simplex, yung sakit sa babae. Okay? Ano po yun? Sexually transmitted disease, no? Pero pag herpes zoster, okay, ito po yung yung shingles, no? Ang unang atake kasi niyan dati, nagkaroon po kayo ng chicken pox. Imposible magkaroon po kayo ng chicken pox or rather ng ugahip or herpes zoster na wala kayong chicken pox noon. Sa umpisa, chicken pox. Kasi ang microbiome ng herpes zoster or ugahip ay pareho po sa microbiome ng chicken pox. Okay, yung chicken pox dati, buong katawan po yan. Nagkaroon po kayo ng chicken pox, di ba? Hindi po niyo malala. Pero 100% sure tayo na nagkaroon po kayo ng chicken pox dati. Kasi imposible po magkaroon ng herpes zoster na walang chicken pox noon. So, yung first attack, chicken pox, nawala na po yung chicken pox, no? Nawala na yung chicken pox. Pero yung mikrobyo, hindi nawala. Nagtago po sa likod, no? Sa likod ng spinal cord. Pero hindi buong yung spinal cord, hindi buong spinal cord. Nagtago lang yan sa isang level. Okay? Hindi rin both sides. Kung left lang talaga, kung right lang talaga. Katulad sa chicken pox na isang beses lang mag-atake, ganun din ang herpes zoster or shingles. Isang beses lang po babalik ito. Okay? So, nagtago po siya sa spinal cord. Pero hindi buong spinal cord, no? Isang level at isang side. Sa teritoryo, sa nakikita ko, no? Yung ugahan po ay nasa leeg. So, maaaring nasa C3 level po ito, no? Kasi ang neck natin, C1 to C8, no? Pag nagtago sa thoracic dito sa chest, T1 to T12. Pag nagtago dyan, lalabas yung ugahip nino dito banda syempre. Kasi yung nerve galing sa spinal cord ay umiikot papuntang harap. No? From here, going there. So ngayon, nagtago po yung mikrobyo ng chicken pox sa isang level at sa isang side. At sa kaso po ninyo, nagtago po sa right side at saka nasa C3 na level. So, pag lumabas yung ugahip, hindi na po buong katawan, katulad sa chicken pox, hindi na po buong katawan. Susunod lang po siya sa yung nerve na yan. Yung nerve ng C3 umikot galing sa likod papuntang harap. Okay, kaya doon po susunod yung ugahip. No? Doon po lalabas yung bulutong tubig. Okay? So, anyway, bakit bumalik ito? Okay? Dahil po humina ang immune system ninyo or body resistance. Okay? Actually, nandun na po yung mikrobyo ng ugahip noon pa. Pagkatapos ng chicken pox,
Katulad ng sinabi ko, hindi po nawala. Nagtago lang po yan sa isang side ng spinal cord at sa isang level. Eh bakit bumagsak po yung immune system niyo ngayon? May ginawa po ba kayo lately? Wala man. Wala. Alam ko na meron. Late naman matulog. Ayan. Di ka katulog kasi nakaharap ka sa cellphone eh. Paano kayo makatulog pag on yung cellphone mo? Nako! Ka ng, bisan sa ako nagpapiyong, Dok. Kasi, bisag unsaw pagpiyong, kahit nakapikit na daw siya, hindi pa rin siya makatulog. Kasi, pagpatay ng cellphone, at syempre, pinikit niyo yung mata ninyo, hindi kayo makatulog kaagad kasi galing lang kayo sa cellphone eh. Tama po ba? Or maybe TV or cellphone. So, syempre, alerto pa po yung utak natin. Pero yung mata natin, mahapdi na sa katitingin sa cellphone. So gusto niyo makatulog agad pag patay sa cellphone. Hindi kayo makatulog niyan kasi yung brain niyo alerto pa rin. Ha? Okay? So, ano oras kayo natutulog? Mga Dok, mga 12! 12 midnight, 11! Patras ata yung clock mo eh. Patras, 12, 11, tapos 10. Maniwala ko sa inyo. Alauna minsan yan eh. Ha? So, pag pinatay niyo yung cellphone ninyo siguro, mga 11:50 siguro, di ba no? Oh, tapos pikit ang mata, hindi mo makatulog. Syempre, kasi kagagaling ka lang sa cellphone, alerto pa po yung utak ninyo. Paano kayo makatulog kaagad? Okay? It will take maybe 2 hours bago makatulog. Bakit? Kasi sa katitingin sa cellphone, na excited ka, lumabas yung adrenaline, no? Yung binanggit ko po yung isang araw, yun po ang sympathetic nervous system nagpapaandar sa utak natin tuwing meron tayong ginagawa katulad sa pagtingin sa cellphone. Okay? So pagpatay niyo sa cellphone, yung adrenaline level mo mataas pa kasi kapapatay mo lang sa cellphone eh. Okay? At saka yung sympathetic nervous system ninyo, kapapatay mo rin. Kasi nga, gusto ka na makatulog. So, hindi na umandar yung sympathetic nervous system kasi pinatay mo na yung cellphone mo eh. Pero yung adrenaline level na lumabas sa adrenal gland mo, sa umpisa pa lang sa pagtingin mo sa cellphone, mataas na yung level na yan. So, pag patay sa cellphone, pag pikit sa mata, yung adrenaline level mo, mataas pa rin. Yun po ang nagpapa-alerto sa utak ninyo. Kaya hindi po kayo makatulog. Kung gusto kayo makatulog ng alas 12 ng hating gabi, dapat alas 9 pa lang, pinatay mo na yung cellphone mo para yung sympathetic nervous system mo, sabay mong pinatay para yung adrenaline level mo, unti-unti magbaba. 10 o'clock, 11 o'clock, pag din sa 12 midnight, halos wala na yung adrenaline mo, dyan ka pa makatulog. Pero siyempre, hindi kita payagan na ganun ang oras sa pagtulog ninyo. Kailangan matutulog na po kayo ng alas 7 o alas 8 after dinner. Okay? So therefore, para makatulog po kayo ng alas 8, dapat alas 5 pa lang. Wala ng cellphone. So kung natutulog kayo ng alas 12, anong oras natutulog yung anak ninyo? Ay, sayo mo na siya, Dok, pag magligo. Oh. Pagkagabi. Ay, good. Dapat sabayan mo. Anong oras pala umuwi yung asawa ninyo? Stay in lang siya, Dok. Nandun sa? Stay in siya sa Digos. Oh, wow. Weekend lang po siya umuwi. Construction po siya nagtrabaho. Operator ng backhoe. Okay. So anyway, kaya po lumabas ang herpes zoster niya kasi mahina po immune system. Diba? Ilang beses ko na binanggit ito. Pag mahina ang immune system, talagang maglabasan po ang infection. Pero anyway, pwede kayo maligo. Hindi po totoo na bawal maligo pag meron ugahip or herpes zoster. Buong katawan, kahit 5 times a day kayo maligo para mananatiling malinis, para hindi ma-infected ang inyong herpes zoster. At saka syempre, from now on, matulog na po kayo ng maaga para hindi lalong dadami yan. Kasi pag late ka na matulog, magiging matapang yung mikrobyo, multiply yan, at mas mag-rapid pa yan. Okay, wala na po kailangan i-apply dyan, pero
uminom na lang po kayo ng yung antiviral, yung acyclovir, no? 800 mg tablet or 400 mg tablet, depende sa dosage, 3 times a day. Pwede yan 3 times a day for 5 days. Masakit po, no? Dok. Okay, para sa sakit, pwede siyang uminom ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days rin. Makate, o hindi pa nag-umpisa. Okay, anyway, kung pagaling na yan, kakati na yan, pwede na kayo uminom ng diphenhydramine 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Okay? Maraming salamat po.